Here we go. Let me lift you up. We'll go right to the top. Let the sun come up. Together we can fly. All our hearts collide. Stay here by my side. I say we jump, we fly, we reach out to the sky. And it goes on and on and on and on and on. And we go on and on and on and on. And it goes on and on and on and on and on. And we go on and on and on and on. We're gonna fly high, be alive. Yeah, we're gonna fly high, be alive. We're gonna fly high, be alive. Magandang umaga mga Lami-Niners! Welcome to another Good Vibes episode of your favorite Sunday kakwentuhan, ang Be Alive. 4 seasons have passed and we already featured countless of people whose lives were touched by Lami-9. These people came from different races, religion, at pati na rin iba't ibang estado po sa buhay. And alam mo, Susan, we are going to be celebrating with our Cebuano friends the Sinulog, which is tomorrow in Cebu. Wow! Abangan niyo po kami sa Cebu. Correct. Alam mo, Susan, these days we live in a world where our existence revolves around making money to survive. At mahirap pong sabihin na pareho lang ang mayaman at mahirap. Pero pag tayo ay dinapuan ng sakit, even the rich and the powerful are powerless, di ba? Wala na silang magawa talaga. Tulad din po ng mga panauhin natin, yung makikita ho natin yan ngayon. This is very true, and today we will witness two different people that came from two different backgrounds. Both are dealing with the same illness at iisa lamang din ang kanilang nagiging katuwang sa paghaharap sa kanilang mga sakit. Panoorin po natin ang kanilang kwento. Anumang estado ng buhay, mayaman o mahirap, parehong pwedeng magkasakit. Kung tutuusin, di kayang iligtas ng yaman ang buhay ng isang tao. Subalit sa pagdating ng Lami-9 sa Pilipinas, ang mayaman at mahirap ay naging pantayang pag-asa na magkaroon ng alternatibong lunas ang kanilang mga sakit. Gaya na lang ng dalawang tao na magkaiba ang estado sa buhay. Isang mayaman at isang mahirap. Isang lalaki, isang babae. Parehong na-stroke. Si Mang Godofredo Rotor, 77 years old, isang mangangalakal o basurero. Sulat ako ng pag-entry sa rapol. Ang kamay ko hindi na mag-control magsulat. Nagtiko-tiko na. Tinawagan ko si Mrs. Itong katawan ko parang may stroke. Labis na nag-alala ang kanyang asawa. Natakot talaga ako. Lumabas sa BP niya, 230/180. Nagdesisyon na lang talaga ako na dalhin niya sa ospital. Sa nangyari, emosyonal na sinariwa ni Mrs. ang magagandang araw nilang mag-asawa. Kahit gano'n ang age gap namin, wala naman akong problema sa kanya. Kahit nabubuti bakal siya, nakatapos lahat yung anak niya. Ang wish ko lang naman na magkaroon kami ng masayang pamilya. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng isang pagkakataon na makalakad ako. Gusto kong matagal pa kong mabuhay. Hindi ko makinabangan ang mga kita ng aking mga anak kung wala na ako. Dininig nga ng Diyos ang dasal nila mag-asawa. Ang sagot sa kanila, Lami-9. Dahil sa pag-inom nito, unti-unting bumubuti ang pakiramdam ni Mang Godofredo Rotor. Salamat ko sa Lami-9. Nagkaroon ako ng kunting lakas. May kaya naman sa buhay si Leonita Rivera. Na-stroke din. Ang mahirap nito, na-stroke siya na mag-asawa ang kanyang kaisa-isang anak. Nag-attend lang ako ng wedding ng anak ko. Yung kamay ko bigla na lang wala ng power, nag-down na. 15 days ako sa ospital. Halos hindi gumagalaw ang katawan ko. Hindi ako makabangon, hindi ako makakain. Palagi akong suka ng suka. Kung kakain ako, ganyan lang. Gaya ni Mang Godofredo, nakilala ni Leonita ang Lami-9. Sinubukan niya ito. At parang milagro ang naging magandang resulta nito sa karamdaman at katawan niya. Yung uminom ako, medyo nawala yung pait ng dila ko.
Lumakas na ako ng kain ko, tsaka nakakatulog na ako. Itong balikat ko is masakit na masakit talaga. Hindi mo mataas, hindi mo nung araw nagre-therapy ako, halos talaga. Pero ngayon natataas ko na. Dati naglalakad ako ng may alalay. Ngayon mag-isa na ako naglalakad na may baston na nga. Storya na dalawang taong magkaiba ang estado sa buhay. Parehong biktima ng stroke. Mga hirap na dala ng sakit na ito, pareho nilang naranasan. Ang kanilang kwento, patunay na walang pinipiling klase ng tao ang sakit. Bata o matanda, mayaman man o mahirap. Subalit ang magandang balita, may Lammy-9 na nagbibigay pag-asa para magkaroon ng alternatibong lunas ang iba't ibang klase ng sakit gaya ng stroke. Mayaman man o mahirap, pantay-pantay ang hatid ng ginhawa sa buhay at bulsa ng Lammy-9. You know, I think it's every mother's dream to see her child on her wedding day, to walk down the aisle with them. And syempre, magkaapo, di ba? Kaya, very heartbreaking that Leonita had her stroke during that time na kinakasal na yung kanyang anak. Yes. Sabi nga nila, money can't buy your health or happiness, hindi ba? Tama. And it's alarming to know na wala na talagang pinipili ang sakit na stroke at napapadalas na rin ang mga storya natin concerning stroke victims. At si Mang Godofredo, no? Siya po ay isang magbabakal na pumapadyak sa kanyang bisikleta para lamang may kikitain sa araw-araw. Very touching din po ang pagtulong ng Lammy-9 sa kanyang recovery. Alam natin na sa panahon ngayon ay napakamahal magpagamot at lalo na ang magpa-therapy na mostly kailangan ng mga stroke victims. And I'm truly amazed how Lammy-9 can really be an instrument that can truly change your life. Totoo ho yan. Whether you are rich or poor, di ba? Lammy-9 can truly change our lives. Tama. Yun ang maganda doon. Pagbabalik po ng Be Alive, our doctors will explain this miracle called Lammy-9. We're gonna fly high, be alive. Welcome back. Nandito naman po ang ating mga doctors para po paliwanagan ang ating televiewers regarding this stroke. I think number one cause of death, no? In the Philippines alone, there are millions of people who are already in risk of stroke kasi hindi nila alam na mataas pala yung blood pressure nila, na mataas ang cholesterol nila. So very high risk na talaga sila. Because of the lifestyle, they smoke, they eat a lot of food. Malaki ang possibility nila na magkaroon ng stroke. Ano po ang symptoms na pwede nating ibigay, Dr. Rhea, sa televiewers para malaman nilang sila'y magkaka-stroke? Ang stroke kasi ay problema yan sa sirkulasyon. No? Yung delivery ng blood supply patungo sa brain. Ang papagawa nyo dun sa tao, pataas nyo yung dalawang kamay niya. Kung yung isang kamay niya dun ay hindi niya kayang itaas, isa po yun sa pwedeng simptomas. Pwede naman pong pangitiin nyo yung mukha, no? Kung ngiwi, hindi pantay, isa rin po yun sa dapat yung tingnan. Pag pabigkasin nyo po, no? Kung medyo utal-utal na siya, yun po yung pinakatatlong kadalasang simptomas. Pag ganun po, agad-agad po, no? Dalhin nyo na sa doktor, sa malapit na ospital kasi sinasabi nga namin, ang oras ay napaka-essential o importante kung kailan namin siya mabigyan ng agarang lunas, no? Kasi kung tutuusin po, bago ka sana ma-stroke, mayroon ka ng mga senyales yan eh. So, yung iba, nagkakaroon ng panandili ang hindi nakakaramdam yung part ng katawan. Tinatawag namin transient ischemic attack. Pero nawawala rin yun. So, parang bumabalik ka sa normal. Yun yung mga isang senyales na dapat bigyan ko ng pansin yung aking pangangatawan. Tapos yung sabi nga ni Doc, madalas na mataas yung blood pressure mo, high blood ka. Dapat po kasi ang BP ng tao na maintain. Kung hindi mo kayang maintain sa normal, at least nasa isang level lang siya. No, kasi pag biglang bagsak, mataas siya, biglang bagsak, yung supply patungo dun sa brain, doon nawawalan. Para pong pump ng tubig, nagde-deliver ng tubig papunta sa 5th floor, namatay yung pump, walang delivery doon. So, yung area na yun, walang supply. So, doon nagkakaroon ng problema. Agarang pagdala sa doktor o sa ospital, marami pong pwedeng magawa. And after this stroke, let's say, okay na stroke na, no?
And usually, ano po ang nangyayari sa mga stroke survivors? They are paralyzed in one half of the body. Some are really so weak that they cannot even sit down. No? Kailangan nakahiga lang sila. Tapos talagang there's muscle wasting already because the area that was involved, hindi nagagamit ho eh. So yung muscle nila on that area lumiliit. Pag hindi mo nagagamit, liliit siya. So tapos, nag-shrink po yung muscles. Tapos nanghihina sila, hindi makakain. And most of these patients are debilitated already. They cannot go back to their normal selves kasi hindi sila binibigyan ng pagkakataon para mag-heal eh. Okay. Ano ba ang ginagawa ng Laminin dito sa mga stroke victims? Yung Laminin nga natin, meron siyang ingredients na fibroblast growth factor. According to one study yung kay Altman, yung fibroblast growth factor has ability to signal the neural stem cell. Yan yung mga stem cell na naka-standby sa mismong brain natin. That neural stem cell has the ability to repair whatever is damaged, and it could be any cell. Pwede siyang maging kung anong cell na kailangan ng brain natin to regain back the function. So, that is amazing in Laminin na meron siyang fibroblast growth factor. And then the amino acids, especially the glycine, the glutamate, which is necessary for the brain function kasi yan yung sa neurotransmitter. And then we had amino acid arginine, which could help manage the blood pressure kasi arginine is the precursor of nitric oxide. Yan po yung nagpapadilate ng blood vessel natin kasi pag maliit po yung kalibre ng ating blood vessel, mas mataas ang pressure. So arginine in a way vasodilates the blood vessel, and in the same way makes our blood pressure down or in a normal level. So I always tell my patient, if you give the Laminin early, the chances of recovery of the patient, especially with brain damages already, is easier, faster, bigger. Kasi nag-i-improve kagad eh. Hindi pa masyadong grabe yung pasyente. Binibigyan mo na ng pagkakataon na mag-heal. Maganda ang Laminin sa prevention and also for after the recovery. Yes, and after, post-stroke. And doctor, you're doing this Infinitus Diagnostics sa office, yes, and libre to, no, para sa ating kababayan. Pwede silang pumunta sa opisina. And ma-prevent ba? Makikita ba dun kung candidate for a stroke yung through that machine? Yes, may mga parameters dun sa diagnostic, sa Infinitus Diagnostic that can give us warning signs that you are a candidate for stroke, no? Pwede kayong magkaroon ng problema with stroke. So we give you advices already when you go to the clinic, no, to the office at the 1104, the Galleria Corporate Center. We're there every day. We can give you free consultation. Mabibigyan ho namin kayo ng payo. At the same time, we can advise you and tell you about Laminin. Anong oras po kayo nandun? We are there every day from 1 to 7. Okay, so mga televiewers po natin, just mention that you watch this from Be Alive, and we will also give you a free sample of Laminin. No? Doon sa mga tagapanood natin na ngayon lang nag-tune in sa atin, no, I would like to let you know that there have been many cases. Marami ho tayong mga kababayan na natulungan ho ng Be Alive. Nanood lang ng TV show natin, pumunta pa sa opisina, ay ngayon ho ay buhay na buhay. So, please do not take this lightly. Totoo ho itong Laminin. Napakaganda. And of course, yung kay Godofredo, how can we explain what happened to him? Yung kay Godofredo, the first thing is that na-regulate yung blood pressure niya, which is important, no? And when the regulation of the blood pressure is occurring, the fibroblast growth factor already will come in with Laminin. The fibroblast growth factor, particularly number 2, increases the blood supply on particular damaged area. When the blood supply is increased, mas recovery will be faster. Meron tayong mga phone-in questions. Ang tanong is, iisa lang ba yan? Isang capsule lang? Tama. Lahat ay kaya na i-address? Oh, may ganun, ano? Totoo ba yan? Di ba? Parang, Dr. Rea, totoo ba to? Actually, marami talagang taong skeptic, no, pagdating sa ganyang klase. Ako, parang sa unang experience ko, ganun din ako. So, but when I did my research, among the research nga na nakita ko, that bakit kaya ang Laminin could address almost all the parts of the body. You know what? The reason is that lahat kasi halos ng cell natin merong fibroblast growth factor receptor. So it means to say when God created us, the fibroblast growth factor has a purpose in our system, in our body. Gagawin niyang nasa repair mode yung system natin. So when you take Laminin, there is an area for that fibroblast growth factor to enter any kind of cell that is either skin cell, kidney cell, heart cell, lung cell, and most especially the stem cells. No? That is the reason na amazing ang effect niya. Kaya huwag niyong pagtakhan. Bakit every week iba-ibang cases? Because there's
medical, scientific basis kung bakit nag-work ang Laminin. And the good thing is, ang fibroblast growth factor, TIG repair, and then the materials of your body or the nutrients needed, the amino acids, the vitamins and minerals is also included in Laminin. And tayo lang ang meron yan. Yes, and what is patented. this? Susan, sabihin naman natin sa kanila kung ano yung fibroblast growth factor. Kay Dr. Davidson kasi pinag-aralan niya yung egg eh. No? Sabi niya, there's an ingredient in egg that can heal eh. And when he studied it, he gave it to his cancer patients. Now, they were given up for dead already. Bigyan ko kaya ng extract from the egg, the 9-day-old fertilized avian egg. So, kinuha niya yun, binigay niya sa pasyente, nabuhay. And that extract na discovered was the fibroblast growth factor, no? They call it a proto-embryonic stage extract. It is the nutrient component in that extract that is supplying the benefits in the patients. It's the only food source po ang Laminin. So, available na po sa Philippines yan. Tayo po ang second country open. And mind you, ang dami pong bansa na wala pa pong Laminin. So, sana po, keep an open mind. Hindi uso ang discrimination sa pagtulong ng Laminin. At hindi lang yan sa kalusugan, pati rin po sa kabuhayan. When we come back, we have a special guest to tell us more on how his life drastically transformed after having Laminin. That and more when we come back. So, stay with us. Natatandaan niyo po ba ang grupong Gensan Saints? And here is Frank Hortal with a message from Gensan. Mama is our card because of Laminin. Be alive! Salamat, Frank! Tunay siyang nakaka-inspire, di ba, Sir Eli? Yes, ma'am. So, tuloy mo lang ang iyong mission, Frank. Andito po si Sir Eli Martos, Platinum Director. So dito, ma'am, meron kaming nakita sa Laminin na 5 katangian. Ito po yung maganda sa pagninegosyo. Una, pag ang produkto mo unique, gold mine yan. Pangalawa, yung product natin patented. Hindi kayang kopyahin. Tama. Pangatlo, yung product po natin exclusive. Exclusive kanino? Sa mga distributor at sa business center lang nila po ito mabibili. Pang-apat, first to market, local and abroad. Pag ikaw, meron kang isang negosyo na ikaw yung unang magmamarket, gold mine din po yan. Tama. Wow! Pang-lima, yung produkto po natin is consumable. So 5 po yan. Ngayon may nadagdag pang 2. May nadagdag pa. Yung pang-6, yung product po natin ay may clinical study at merong money back guarantee. So 7, pinagsama-sama sa isang produkto, talagang sigurado yung pagyaman natin dito. Ayun, wow! So, kaya pala, Eli, meron ka na rin kotse, bago, Yes, no? Gwapo. Alam mo, ma'am, yung kotse na yun, napakaganda po ng kwento. Nasa EDSA kami, nakita nung anak ko yung isang bagong kotse. Sabi niya, Daddy, sana magkaroon tayong kotseng ganyan, bago, malaki. Alam mo, ma'am, same color, same brand ng tinuro sa akin ng anak ko, yun yung binili ko. Wow! Wow! So, the power of impression. Ngayon, narito naman po yung ating mga leader entrepreneur, ano? Si Sir Rowdy, galing pa po ito ng Saudi Arabia. Ang napaka-inspiring story po nila doon, patuloy po silang i-sinishare ang Laminin at patuloy po silang lumalaki. So partner, pakishare mo nga. Kami po na OFW sa Riyadh, Saudi Arabia, hindi po naging hadlang sa amin na walang product po doon. Gumagawa po kami ng paraan para makarating po doon ang produkto at inshallah, sana makarating po doon. At iyan ang patunay, Sir Eli, na wala pong imposible. So, kung talaga pong desidido talaga kayo, yun, ibibigay po niya Ibibigay niya. Galing sa puso niyo. Huwag negosyo isipin niyo. Yung produkto, sino matutulungan. Okay. Tama po ba? Tama po, ma'am. Tama po, ma'am. I really applaud you. Sana po, lahat po, ganun po ang isipin. Alam ko na ang dami ninyong dinadanas na mga challenges, pero tuloy-tuloy pa rin, di ba?
And of course, our guest, Si Sir Jun Mangubat, isa po nating leader, entrepreneur at trainer. Bagamat bago pa lang po dito sa negosyo nito, pero napansin ko po, nakita ko po yung mabilis na pag-angat niya at pagdami ng kanyang grupo. So partner, pakishare mo nga, paano nakatulong itong entrepreneur dream natin na to? Noong narinig ko po yung entrepreneur dream na yan, ang ginawa ko po talaga po, yun yung naging guide ko para i-share ito, yung Lami9, dun sa mga kakilala ko. Inuna ko yung mga kaibigan ko, mga kamag-anak ko. At the same time, yung mga kasama kong leader na dun sa dati kong company. No, na kung saan, nung nakita nila itong entrepreneur dream na to, yung 5 at yung binanggit mo, Sir Eli, na 2, nadagdag pa. Ang good news niyan, nagustuhan din nila at nakasama ko sila para magpalaki ng organization. Wow. Tama. Wow. And Sherwin, bago ko pasukin ang isang business, tinitignan ko muna yung viability ng produkto eh. 'Di ba? So tama yung sabi ni partner Ellie na yung 5 entrepreneur dream saka yung clinical studies, yung kasing passion kailangan ipapasok mo muna sa sarili mo. You cannot promote yung isang bagay na wala kang passion dun eh. Tama. 'Di ba? So pag nandun yung passion and then tama andun yung 5 entrepreneur dream, saka namin siya pinopromote sa mga taong nangangailangan. Kasi dito, may chance tayong makapagpabago ng buhay ng tao in 2 ways. Isa po yung sa livelihood program at saka dun sa health po nila. Tama. Yes. Kalusugan at saka kayamanan, Yes, at the same time po. Yes. Tama yun. Kasi sa buhay ng tao, napakahirap pong kitain ng pera. Yun po yung nakita namin dito, no? Nakakatulong ka na, kumikita ka pa. Ang hanap buhay po dito, laway lang po ang puhunan dahil i-share nyo lang po kung ano ang experience nyo doon sa product na tinake nyo. Kailangan talaga yung nasa puso mong mag-share. So, ito po, no, tong Lami9, una muna natin ito, isi-share mo sa mga tao eh. And then, yung commission to follow yan. Una muna, yung makatulong muna tayo bago yung commission. Kasi, pagka yung product effective talagang namang effective, yung income, darating yan ng kusa. Biro mo, saan ka makakakita na ikaw ay makaahon sa kahirapan? Yes. O may pandagdag na kita sa pamilya na wala ka namang ginawa, kundi nag-intention ka lang na mapabuti ang iyong kalusugan at kinuwento mo sa iba. Para makatulong. Yung naramdaman mo. Oo. Di ba? Yes po. That it's almost a crime, it's almost a sin, guys, if you keep the miracle of Lami9 to yourself. Yes. Tama ba? Of course, now we have our 2 guests here. Yung schedule nila, napaka-erratic. Halos kuminsan hindi na natutulog at uuwi yan dahil ang they meet VIPs. Kung sino yung mga VIP na dumarating sa bansa natin, sila ang nagmi-meet and greet sa airport. So, they've tried Lami9. And Patrick, tell us, ano ang experience mo pagka nag-take ka ng Lami9? Since nung nag-take po kami ng Lami9, okay lang kahit minsan may straight duty pa ma'am eh. Okay lang sa amin, so hindi namin ganun nararamdaman yung pagod. Then yung other thing is, nagkaroon ako ng operation sa shoulders, sa Bankart repair. Then Ma'am Susan, nirecommend niya sa akin yung Lami9 para sa faster recovery ng shoulders ko. Kasi ngayon, okay na 100% na yung recovery ko sa shoulders. Yes. We have our guest to share with you yung pong experience niya sa Lami9. After nung straight duty, 16 hours, duty na naman po, the next day, di po namin siya napansin yung pagod kasi nga po nagtitake po kami ng Lami9. Oo nga eh. Very nice, very nice. At saka meron pa tayong isang kasama sa airport na dati yung asawa, laging mainit ang ulo pag umuwi. Ngayon, ang bait-bait na rin ng asawa niya. Totoo ba yun? Diba? Okay, so ngayon, happy marriage na naman sila. Okay guys, thank you so much for supporting our advocacy. Alam nyo na KKK yan, kalusugan una, kabuhayan, at pagkatapos kaligayahan. Kasi pagka meron yung 2 K, kaligayahan ang mangyayari, di ba? So, salamat sa inyong lahat. Continue, don't falter, and Ellie. Ang Lami9 po ay malaking blessing na may kukonsider namin sa sarili namin. So, inaanyayahan po namin kayo, join us. Maraming salamat po. Tawagan niyo po sila kung kayo po may mga kamag-anak sa Saudi, kung meron kayong mga nararamdaman. Pumunta kayo sa opisina at handa po kaming tumulong sa inyo para po sa kalunasan po ng inyong suliranin sa inyong kalusugan o sa inyong kabuhayan. Ang training po sa opisina at saka presentation tungkol sa product, everyday po. Anong oras, Ellie?
from 4 to 6 p.m. Kasama niyo po kami para tulungan kayong magkaroon ng lunas ang inyong problema sa kalusugan o sa kabuhayan. Mabuhay ang Pilipino! Despite of what our payslip says, at the end of the month, each and every one of us is created equal, having equal rights and equal chances to live our life. At ngayon umaga nakita natin na kahit may pagkakaiba man sa estado ng buhay, ay pareho pa rin na may pagkakataon na matulungan, lalo na ng Laminine. At nakilala natin sina Leonita at Godofredo na nagmula sa magkaibang mundo at parehong sinubok ng kanilang karamdaman. Lagi po nating tandaan, wala pong imposible sa mundong ito. Ang mga pagsubok po kuminsan binibigay sa atin dahil meron talagang dahilan ang Panginoon. So, ang importante po, keep an open mind and also keep a positive attitude. Wala pong imposible. Samahan po natin ng dasal. Lahat maging sensitive po tayo sa mga mensahe ng Panginoon dahil kinakausap po na niya tayo sa pamamagitan ng sitwasyon at saka ng mga ibang tao na dumarating sa buhay natin. Katulad ng Isa Derma. Oo. Blessing din yan. Blessing din kasi tignan mo naman gumagana ang mga tayo. beauty natin. Isa Derma, thank you. And remember every day, your positive thinking will always begin and should begin with the attitude of Be Alive would like to thank the